May mga nag-comment na bakit daw ganoon ang reaction ni Bato na nakaawa siya. Alam mo, si Bato, dating PNP chief yan eh. Marunong yan, may alam yan. Sigurado ako, meron siyang alam tungkol kay Torre. At kinukuha niya yung loob ni Torre para bagang sabihin na, uy, nilaglag ka oh. Dapat ilaglag mo na rin yun, nalaglag sa'yo. Sino ba mga nag-utos sa'yo nun? Oh, di ba? Hindi, yan ang totoo eh. Because may mga ano yan eh, may mga kwento behind that. And ako, alam mo, Torre, baka mabigyan ka pa ng tsansa ng taong bayan. Oh. Kung gagalaw ka at ilalaglag mo yung mga nag-utos sa'yo ng hindi tama. Oh, I mean, alam naman natin eh. Di ba? Kung may nag-utos sa'yo ng hindi tama, aba, it's about time na you tell the truth. Di ba? Kesa sa tatay-tahimik ka dyan, pagkatapos kang manilbihan, pagkatapos kang parang sunod-sunuran sa presidente. Again hindi ko sinabi magrebelde ka ha. Hindi yun ang sinasabi ko. Magsabi ka lang ng totoo. What really happened nung mga nakaraang ano. Kasi ang daming kwento niyan eh. Maraming kwento yan. Panoorin natin to. I have to be clear about it. Galit ako sa kanya, sa ginawa niya kay Pastor Apollo Kibuloy at kay President Duterte. Pero ngayon naawa ako sa kanya dahil after nung ginawa niya lahat-lahat, binigyan siya ng posisyon, tapos sinibak lang rin siya. Walang forever sa serbisyo at maaaring ma-relieve o mapalitan sa pwesto ang sinuman sa Philippine National Police. Ito ang binigyan din ni Senador Ronald Bato de la Rosa bilang dating hepe ng PNP matapos bigla ang alisin si Police General Nicolas Torre III bilang Chief PNP. Bagaman may haka-haka ito kung bakit natanggal si General Torre sa liderato ng pambansang pulisya, ipinauubayan niya sa Malacanang ang pagpapaliwanag. I don't know if he did it now without the clearance of Malacanang, then maybe meron siyang nasagasaan. Because as I have said during my time, nagkiklear ako sa Malacanang na probinsan, mabilisan ng kailangan aksyonan kaagad. Nag-i-issue ako ng orders din later on, I just inform Malacanang. Maaari din naman anyang voluntaryong magbitiw si Torre upang ipaubaya ang 4-star rank sa papalit sa kanya. In this case, grabe nga, pag hindi niya ginawain, kapal na ng mukha niya. Ang kapal na ng mukha niya. It's very unique because he still has more than 1 year to go before his mandatory retirement age of 56. So nasa kanya yan if he doesn't give up his rank, his 4-star rank, ay pwedeng ang Chief PNP or yung magiging acting Chief PNP will be holding a 3-star rank only. Kaugnay naman ang pagpapanatili ng moral ng mga pulis, sinabi ni Senador Bato na sanay na ang PNP sa pagpapalit ng kanilang liderato. Kumpiyansa rin ang mambabata sa bagong PNP chief na si Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Para naman kay Senador Panfilo Ping Lacson na dati ring nagsilbi bilang PNP chief, lumagpas sa kanyang hawak na otoridad si General Torre. Ito ay matapos anyang mag-isang palitan ni Torre ang kanyang second in command sa PNP na si Nartates. Paliwanag ni Senator Lacson, may normal na proseso ang pagtatalaga at pagpapalit sa pwesto ng mga miyembro ng PNP Command Group. Aniya, dapat dumaan ito sa Pangulo ng Bansa o sa ex-officio chairman ng National Police Commission o NAPOLCOM at ang Secretary of the Interior and Local Government. Gayunman, binigyan din ni Senador Ping na ang pag-aalis sa pwesto kay General Torre ay sole prerogative ng Pangulo ng Bansa. Habang ang mahalaga ngayon ay maisaayos ang pagpapalit ng command at otoridad upang hindi mahadlangan ang pangkalahatang misyon ng PNP. Partikular na dito ang pagpapanatili ng peace and order para sa taong bayan. Itinanggi naman ni Senador Amy Marcos na may kinalaman siya sa pagkakatanggal ni General Torre sa liderato ng pambansang pulisya. Ang pagkaalam ko na demote si Nartates at yung Papang General na Ilocano, nagdadaing kung bakit daw nangyari yun. Kaya sinita ko siya, sabi ko, hoy, ba't ganun? Nako, may balik yan, magdahan-dahan ka. Hindi ko naman alam, magiging bilang anghel ako. Grabe, no? Yung tingin nila sa pagiging PNP chief dahil Ilocano lang,
Kaya dapat Ilocano rin ang ilagay. Hindi ko kursunado yung mga ganong klaseng litanya. At nagpapaumanhin ako, wala akong alam. Ang alam ko lang, ang balita ko, doon sa mga appointment ng mga RD at iba pa, talagang hindi sila nakipagkonsulta kay Secretary John Vic. Hindi naman tama yun. Siyempre, may boss tayong lahat. Yung boss na si John Vic. Bukod dito, ibinahagi ng presidential sister ang naririnig niyang ulat na pamumulitika sa PNP. Masyadong maingay at maugong na nagmamalaki ng ibang classmate na natatakbong presidente o vice-presidente sa 2028. At nakita na nakapastel yung kanilang mukha at sabi pa nga nung iba, hindi lang pala politiko ang tema. Kaya Oo, meron siya lumalabas na sticker na tatakbong vice president. Oo. Merong, ewan ko kung sino yun. Yun ba, gawa lang ng supporter niya? Kasi may nakita ko isa bang vlogger parang tanga ang putang inan yan. Sorry kasi bagay naman sa kanya yung salitang yun Bakit? Mahilig di magmura yun Parang tanga. Nagdidikit ng sticker dun sa sasakyan niya. Sa kaya galing sa sasakyan niya? Dati, ano lang yan Padyak lang yan Ngayon sa sasakyan na. Ano kaya ang ano niya, no? Sa pambihira, oo. Bakit may sticker? parang inaabangan na rin ng ibang tao dahil may nadidinig na pangako. Kapwa naman ikinagulat ni Senate President Francis Chis Escudero at Senate Majority Leader Joel Villanueva ang pagkakatanggal ni General Torre bilang Chief PNP. Habang si Senador Raffy Tulfo, sinabi ng pag-aalis kay Torre sa liderato ay paghupa ng matagal ng tensyon. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Ayan. Alam nyo, mga kababayan, ano po kasi talaga sumobra. Yan lang mga tayo magpaligoy-ligoy pa. Sumobra. Ang kayabangan nitong Torre na to. Tama rin naman. Ito, sabi ko sa inyo, pag tama, palakpakan, pag mali, banatan. Tama din naman yung desisyon ni Marcos na sibakin ito. Although, may narinig ako, according to si Claire Castro, may posisyon daw, mahalagang posisyon na ibibigay. Na medyo, alam mo yon, para bagang sinasabi niya, hindi namin dinimote yan. Kaya namin tinanggal yan dahil sa may maganda kaming posisyon na ilalagay dyan na siya lang ang makakagawa. May ganun-ganun pa si Yussi Claire. Alam mo, Yussi Claire, huwag ka na kumontra. Huwag mo nang pabanguhin. Hindi, honestly Yussi Claire, nakakasira ka ng mantakin mo, iba ang tono ng sekretary ng DILG sa tono mo. Di ba? I mean, it's para kayo nang gagago ng tao. Mantakin mo, yung DILG secretary, sinabi ng dahilan kung bakit talaga siya sinibak. Di ba? Sa posisyon niya. Tapos ikaw, magdadahilan ka pa ng kung ano-ano. O di, anong tawag sa inyo? Sino sinungaling? It's pretty obvious na ikaw. Di ba? Bakit kanyo? It's obvious yung circumstances surrounding yung pagkasibak ni Torre, napaka-obvious. Because of the Napolcom thing. Tapos ikaw, sasabi, hindi kasi merong pang ibibigay, i-appoint na ang makakagawa lang yan si Torre. Sinong ginagago nyo? Di ba? Honestly, Yussi Claire, masyado kayo. Huwag mo nang bulahin ng tao. Hindi naman tanga ang taong katulad ng mga followers nyo. Follower mo sa mga vlog mo. Hindi tangaan mga Pilipino. It's obvious. Everyone knows. Ayan na, nagsalita na si Secretary. Alam natin, the day before, diniscuss ko na nga dito yan, nagkakagirian talaga. Tapos biglang all of a sudden, tanggal. Tapos sasabihin mo, hindi, meron talagang posisyon. Nagago. Hindi, sorry Para namang lokohan po ito. Wag naman po sanang ganun. Ha? Kung naloloko nyo iba, wag kami. Wag nyo kaming lokohin. Ha? Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod.
Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan.